Tahimik na lumipas sa mga sumunod na gabi. Naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Ethan ang paghihintay sa pagsikat ng buwan. Sa umaga, abala siya sa paglilinis ng lumang mansyon. Inaalis niya ang mga sirang kasangkapan, pinupanasan ang makakapal na alikabok sa mga estante, at sinusuri ang mga bahaging kailangang ipaayos. Ngunit pagsapit ng gabi, iisa lamang ang hinihintay niya, si Elise. "Sir Ethan," napalingon siya kay Aling Marta na may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. "Napapansin kong gabi-gabi kang lumalabas." Umiti lamang si Ethan. "Mas presko kasi ang hangin, Aling Marta." Hindi na kumibo ang matanda. Ngunit baka sa mukha nito ang pag-aalala. "Mag-ingat ka, Sir Ethan. Marami ka pang hindi alam dito sa mansyon." Babala, sabi ni Aling Marta. "Iyan lang ang maipapayo ko." Ngunit hindi niya binigyan ng pansin ang sinabi ni Marta. Lumabas siya ng mansyon at dumiretso sa hardin. Tulad ng inaasahan, naroon na si Elise. Puno ng excitement ang kanyang muka nang makita ang dalaga. Nakaupo ito sa gilid ng lumang fountain habang pinagmamasdan ang refleksyon ng buwan sa tubig. "Akala ko hindi na kita makikita ulit," nakangiting sabi ni Ethan. Marahang lumingon ang dalaga. "Ito ang paborito kong lugar," sabi ni Elise habang nakatingin sa fountain. "Bakit?" "Dahil tahimik at walang ingay at kita ko ang buwan," napangiti si Ethan. "Nagustuhan ko na rin ang lugar na ito," nakangiting sabi ni Ethan. Saglit na natahimik si Elise. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin ito sa langit. Maraming alaala sa lugar na ito, ang pangakong hindi natupad. Hindi na nagtanong si Ethan. Ramdam niyang may sakit na nakatago sa likod ng mga salitang iyon. Ayaw niyang pilitin si Elise. Sa halip ay ngumiti siya. "Kung gusto mong magkwento balang araw, nandito lang ako." Nagulat si Elise. Matagal itong nakatitig sa kanya bago marahang ngumiti. "Salamat." Sa unang pagkakataon, nakikita ni Ethan ang liwanag sa mga mata ng dalaga. Hindi lamang lungkot, kundi pag-asa. Biglang may mahinang kaluskos mula sa likod ng mga palumpong. Pareho silang napalingon. "Wala lang siguro yun," sabi ni Ethan habang tumayo. "Huwag," mahinang pigil ni Elise. "Huwag mong sundan. Baka hayop lang." Umiling ang dalaga. "Hindi," napansin ni Ethan ang pagbabago sa mukha nito. Biglang nawala ang ngiti. Napalitan iyon ng takot. "Ethan, ipinapangako mo bang kapag sinabi kong umalis, aalis ka kagad?" Napakunot ang noo niya. "Bakit?" Hindi agad sumagot si Elise. Sa halip ay dahan-dahan nitong hinawakan ang manggas ng kanyang polo. Mahigpit, parang natatakot itong mawala siya. Mabagal na tumayo si Ethan. "Nangangako ako." Bagyang ngumiti si Elise. "Salamat." Hindi nila namalayan, may dalawang matang nakamasid sa kanila mula sa kadiliman ng kagubatan. Kasunod nito, ang mahinang tawa ng isang lalaki. "Unti-unti ka namang napapalapit sa kanya." Mahigpit nitong hinawakan ang lumang kwintas na may hugis krus. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na hahayaang maulit ang nangyari. 100 taon na ang nakalipas.
Kasabay ng malakas na ihip ng hangin, ay biglang namatay lahat ng ilaw sa loob ng Villa Esperanza. Napalingon sina Ethan at Elise sa mansyon. Sa ikalawang palapag, may isang silid na kusa at dahan-dahang bumubukas ang pinto. At mula roon ay narinig nila ang mahinang tinig ng isang babae na umiiyak. "Tulungan niyo ako!" Hindi agad kumilos si Ethan. Patuloy lamang siyang nakatingin sa ikalawang palapag ng Villa Esperanza. Maliwanag niyang narinig ang mahinang pag-iyak ng isang babae. Hindi iyon malakas, ngunit sapat upang maramdaman niya ang matinding lungkot na bumabalot bawat hikbi nito. "Narinig mo ba yun?" Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Elise. Paglingon niya rito, napansin niyang namumutla ang mukha ng dalaga. Nakatingin lamang ito sa bintanang pinagmulan ng pag-iyak. Parang may masamang alaalang bumabalik sa isip nito. "Ethan," mahina nitong tawag. "Huwag kang papasok sa mansyon ngayong gabi." "Bakit?" "Makinig ka sa akin." Ngunit sa halip na sumagot ay muli niyang narinig ang pag-iyak. Mas malinaw na ngayon. Kasunod nito, ang mahinang tinig. "Tulungan mo ako." Napakagatlabi si Ethan. "Hindi ko kayang baliwalain yun." Tumayo siya. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Elise sa pulsuhan. Mahigpit. Nanginginig ang kamay nito. "Wag." Puno ng pakiusap ang boses ng dalaga. "Kumahalaga sa iyo ang buhay mo. Huwag mong sundan ang boses na yon." Napatingin si Ethan sa kamay nitong mahigpit na nakahawak sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang ayaw din niyang iwan si Elise. Marahan niyang tinakpan ang kamay nito. "Hindi ako mapapahamak. Pangako." Sandaling natigilan si Elise. Parang ngayon lamang may pumawak sa kanyang kamay matapos ang napakahabang panahon. Unti-unti nitong ibinaba ang tingin. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Mabilis nitong binawi ang kamay. "Pasensya na," mahina nitong sabi. Ngumiti si Ethan. "Wala yun. Pwede mo naman akong pigilan kung nag-aalala ka." Hindi sumagot si Elise. Ngunit hindi rin ito itinatanggi. Sa halip ay yumuko lamang ito upang itago ang maliit na ngiting unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Iyon ang unang gabing nakitang umiti ng ganoon si Elise. At hindi na malaya ni Ethan na unti-unti na rin nagbabago ang kanyang nararamdaman. Hindi na lamang ito simpleng pag-uusisa. May kung anong kakaibang saya siyang nararamdaman tuwing kasama ang dalaga. Biglang bumalik ang malamig na hangin. Kasabay nito ay muling narinig ang mahinang pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng mansyon, kundi sa likod mismo nila. Mabilis na lumingon si Ethan. Wala. Tanging ang lumang puno ng akasya ang marahang sumasayaw sa hangin. Subalit may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. May isang lumang duyan na hindi niya napansin naroon noon. Unti-unti itong umuugoy. Hindi naman mahangin sa bahaging iyon ng hardin. Parang may batang bagong tumayo mula rito. Lumapit si Ethan. "Ethan!" Mabilis na sigaw ni Elise. Ngunit huli na. May nakita siyang isang maliit na pulang laso na nakapatong sa duyan. Pinulot niya yon. Luma na to, ngunit malinis. Parang bagong iniwan. "Sa tingin mo, kanino to?" Hindi agad sumagot si Elise.
Nakatitig lamang ito sa laso. Unti-unting napuno ang luha ng kanyang mga mata. Mahina niyang ibinulong. Hindi pa pala siya nakakaalis. Bakit? Sino siya? Tanong ni Ethan. Bago pa makasagot si Elise ay may isang batang boses na biglang tumawa. Napakalinaw, napakalapit, at nagmula mismo sa likod ni Ethan. Dinala mo rin pala siya rito? Mabagal na lumingon si Ethan. Nalaki ang kanyang mga mata. May isang batang babae na nakatayo sa ilalim ng puno. Nakasuot ito ng lumang puting damit at may pulang lasong kaparehong hawak niya. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang mukha ng bata. Unti-unti itong nagbabago hanggang sa maging eksaktong mukha ni Elise. Hindi agad nakagalaw si Ethan. Nakatayo lamang siya sa harap ng batang babae habang hawak pa rin ang maliit na pulang laso. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ang mukha ng bata, ang mga mata nito, ang hugis ng labi, lahat ay kapareho ni Elise. Parang isang maliit na bersyon ng dalagang ilang minuto lamang niyang kausap. Ngunit imposible yon. Isa pa, marami naman magkakamukha pero hindi magkadugo. Baka hawig lang talaga ang batang iyon kay Elise. Dahan-dahang napaatras si Ethan. Elise? Walang sagot. Nang lingunin niya ang dalaga, ay nakita niya nakatayo pa rin ito sa tabi ng fountain. Namutla. Nakatingin sa kawalan. Tila may malalim na inisip kung may power lang siya o kakayahang magbasa ng isip. Siguro nabasa na niya. Pero wala eh. Hindi ito gumalaw. Elise, kilala mo ba ang batang yon? Kanina lang? Unti-unting umiling ang dalaga. Hindi. Agad na sumagot sa kanya ni Elise. Pero kamukha mo siya. Pagkama lang kayong mag-ina. Ganun ba, Ethan? Simple sabi ni Elise na parang hindi na bago dito ang salitang iyon. Ngunit hindi na inalis ng bata ang tingin kay Ethan. Sa halip ay ngumiti ito. Isang inosenteng ngiti. Natutuwa akong malaman na may bisita sa mansyon na to. Ako rin man ay masayang nakilala ka at kayo ni Elise. Napatigil siya at napatingin siya kay Elise. Nakatitig lamang ang dalaga sa bata. May luha sa kanyang mga mata. Nagagalak akong makitang nagkaunawa na kayong dalawa, sabi ng bata. Talaga ba? Salamat. Anyway, ano nga pala ang pangalan mo, Ining? Bakit nasa labas ka pa ng ganitong oras? Unti-unting napawi ang ngiti nito. Hindi na kailangan malaman mo pa dahil matagal na akong nabubuhay sa mundo. Sagot ng batang babae. Biglang nanlamig ang batok ni Ethan at nagtayuan ang mga balahibo niya sa braso. Kahit wala naman nakakatakot na sinabi ang batang ito. Mabiro ka talaga, bata ka. Mabuti pa bumalik ka na sa inyo. Baka hinahanap ka na ng nanay mo. Sabi niya dito. Dapat hindi na naglalabas ang ganitong edad. Lalo na 10 oras ng gabi. Delikado pa naman ang panahon ngayon, sa isip ni Ethan. Hindi sumagot ang bata. Sa halip ay tumingin ito sa pulang laso na hawak niya. Bakit mo hawak yan? Ito ba? Napulot ko lang. Sa'yo ba to? Sa'yo na. Sabay apot niya sana sa bata pero pinigilan siya ni Elise. Huwag. Sa unang pagkakataon ay narinig ni Ethan ang boses nito na may takot. Mabilis na umatras ang bata. Ngunit bago ito tuluyang nawala sa dilim ay ngumiti ito kay Ethan. Makikita pa tayo. At sa isang kisap mata, nawala ito.
Parang hindi kailanman naroon. Nanatili si Ethan sa kinatatayuan niya. Tahimik ang paligid. Maging ang mga dahon ay tila hindi na gumagalaw. Elise, walang sagot. Okay ka lang? Dahan-dahang lumapit ang dalaga. Kinuha nito ang pulang laso mula sa kamay ni Ethan. Nanginginig ang mga daliri nito. Akala ko huminga ito ng malalim. Akala ko hindi na siya babalik. Sino siya? Isang taong hindi mo kailangan makilala. Bakit? Nangugulo ang tanong ni Ethan. Napayuko si Elise. Maraming bagay ang hindi mo pa alam tungkol sa lugar na to. Kung ganoon, sabihin mo na sa akin. Tumingin ito sa kanya. Ngayon? Oo. Alam kong kakaiba ang lahat na nangyayari dito. Pero hindi ako tanga, Elise. Alam kong may tinatago ka. At marami pa akong mga bagay na hindi pa alam sa pamamahay na to. Hindi sumagot ang dalaga. Lumapit si Ethan. Hindi upang pilitin siya, kundi upang ipaalam na handa siyang makinig. Kung hindi ka pa handang sabihin sa akin, maiintindihan ko. Napatingin si Elise sa kanya. Talaga? Tumango lang siya. Oo, kaibigan naman kita. Bagyan ng laki ang mga mata ni Elise. Kaibigan? Oo. Ngumiti si Ethan. Kung ayaw mong tawagin akong kaibigan, pwede rin namang kaibigan. Mabilis na sagot ni Elise. Nagulat si Ethan. Ngumiti siya. Okay, magkaibigan tayo. Hindi na napigilan ni Elise ang mapangiti. Sa simpleng salitang iyon, parang may isang bagay na matagal nang nawawala sa kanyang buhay ang muling bumalik. Ang pakiramdam na may taong hindi siya iiwan. Hindi niya namalayan matagal na pala silang nakatitig kay Ethan. Napansin iyon ng bata. May problema? Umiling siya. Wala. Salamat. Para saan? Sa pagiging kaibigan ko? Napangiti si Ethan. Wala yun. Ako dapat magpasalamat sa iyo. Dahil mula nang makilala ka na naging makulay ang mundo ko. Bahagyang yumuko si Elise. At sa unang pagkakataon, hindi na nito may tago ang ngiti sa labi. Ngunit sa bahagi ng kanyang utak ay may pumipigil. Elise, ang ganda mo pala kapag nakangiti. Lalong namula ang mukha ni Elise pagkarinig. Mula ng gabing yon, naging mas madalas ang pagkikita ni na Ethan at Elise. Hindi na lamang sila nakikita sa gabi ng fountain. Minsan ay naglalakad sila sa hardin. Minsan ay nakaupo sa ilalim ng puno habang nagkukwentuhan. At minsan naman ay tahimik lamang silang nakatingin sa buwan. Unti-unting nakilala ni Ethan ang iba't ibang mukha ni Elise. Alam niyang mahilig itong makinig sa musika. Mahilig itong magbasa. At kahit hindi nito kailanman sinabi, napansin niyang gusto nitong hawakan ng mga bulaklak sa hardin. Ngunit hindi rin tinuloy na para bang may pumipigil dito na hawakan iyon. Isang gabi, may dala si Ethan na maliit na radyo. Ano ginagawa mo? Napatingin si Elise sa hawak niya. May ipapakita ako sa iyo. Pinindot niya ang radyo. May hinang tumugtog ang isang lumang awitin. Nagulat si Elise. Hindi ko pa naririnig yan. Maganda, sambit ni Elise. Oo, isa sa mga gusto kong pakinggan. Nagustuhan mo ba? Oo, masarap sa pakiramdam. Ngumiti ito. Umupo sila sa tabi ng isa't isa. Hindi nila namalayan lumipas ang halos isang oras habang nakikinig sa musika.
Nang mapansin ni Ethan na malamig ang hangin ay hinubad niya ang kanyang jacket. "Isuot mo." "Ayaw ko." "Elise, hindi ako nilalamig." Mas lalo akong hindi naniniwala kapag nanginginig ka. Napatingin ito sa sarili nitong mga kamay. Tama si Ethan. Bahagya nga itong nanginginig. Ginawa nito ang jacket. "Salamat." "Welcome." Isinuot ni Elise ang jacket. Masyado iyong malaki para sa kanya. Natawa si Ethan. "Bagay sa'yo." "Talaga?" "Oo." Ngumiti ito. At sa simpleng sandaling iyon, hindi na napansin ni Ethan ang pagiging kakaiba ng lahat. Hindi niya naisip kung bakit palaging malamig ang balat ni Elise. Hindi niya naisip kung bakit hindi niya ito kailanman nakikita sa umaga. Hindi niya naisip kung bakit walang ibang taong nakakaalam tungkol sa kanya. Ang alam lamang niya, masaya siya kapag kasama ito. At tila ganoon din si Elise. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin, biglang nagtanong si Ethan. "Elise, bukod dito sa hardin, saan mo gustong pumunta?" Nag-isip ang dalawa. "Sa dagat?" Medyo malayo dito ang dagat." "How about sa forest? May nakita kasi akong magandang tanawin dito. Gusto kong puntahan kaya lang wala akong kasama. Pwede ka ba bukas?" Hindi agad sumagot si Elise. Napangiti si Ethan. "Pero okay lang naman kung ayaw mo." Hindi pinalata ni Ethan ang pagkadismaya. "Sige." Mahinang sagot ni Elise. "Talaga?" "Oo." "Hintayin mo ako dun." "Bakit ayaw mo sumabay sa akin?" Tanong ni Ethan sa dalaga. Hindi sumagot ang dalaga. Sa halip ay tumingin lamang sa langit. "Mauna ka na dahil may kailangan pa akong gawin pero pangako darating ako." "Okay." Hindi na siya nagtanong. Sa halip ay ngumiti lamang siya. "Hindi na kita pipilitin." Tahimik na ngumiti sa kanya si Elise habang nasa ibang direksyon ang paningin ng binata. Ngunit sa isang iglap, sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa ilang segundo, walang nagsalita. Pareho nilang naramdaman ang kakaibang init sa pagitan nila. Mabilis na umiwas ng tingin si Elise. Namula ang kanyang mga pisngi. Napangiti si Ethan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang puso. Ngunit alam niyang unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanya ang dalaga. Higit pa sa isang kaibigan. Ngunit hindi pa niya kayang pangalanan ang nararamdaman. At marahil, sa takdang panahon, kapag handa na si Elise, tanggapin ang nararamdaman niya para dito. Kinabukasan, habang naghahanap si Ethan ng ilang lumang dokumento sa silid aklatan, may nakita siyang isang maliit na kahon sa ilalim ng mesa. Luma na yon. May nakaukit na pangalan. Elise. Napakunot ang noo niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon. May kandado ito. At sa mismong sandali, hinawakan niya ang maliit na metal na susian. Biglang bumukas ang pinto ng silid aklatan. Napatigil siya. Si Aling Marta ang nasa pintuan. Ngunit hindi ito galit. Hindi rin nagulat. Sa halip, takot ang nakita niya sa mga mata nito. "Sir Ethan," mahina nitong sabi, "pakibaba mo iyan." "Bakit? May mga bagay na hindi dapat malalaman mo pa." Tinitigan ni Ethan ang kahon. Pagkatapos ay muling tumingin sa matanda.
Bakit may pangalan ni Elise sa kahon na ito? Tahimik si Aling Marta. Sabihin niyo sa akin. Hindi ko alam kung may alam man ako. Hindi ko sasabihin. Bakit? Dahan-dahang lumapit ang matanda. Dahil kapag nalaman mo kung sino talaga si Elise, huminto ito sa harapan niya. Maaring hindi mo na siya kayang tingnan gaya ng dati. Alam kong nahuhulog ka na sa kanya pero hindi kayo para sa isa't isa. Hindi nakasagot si Ethan. Mahigpit niyang hinawakan ng kawan. At bago pa niya muling makapagtanong, may narinig silang pamilyar na boses mula sa likuran niya. Ethan? Napalingon siya. Si Elise, nakatayo sa may pintuan. Nakatingin sa hawak niyang kawan. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha nito. At sa unang pagkakataon, mula lang makilala niya ang dalaga, nakita niyang tunay itong natatakot. Elise? Hindi ito sumagot. Sa halip ay isang hakbang itong umatras. At pagkatapos ay mahina nitong sinabi, "Saan mo nakuha ang kahon na yan?"